Diba? Ang biblical ano po is yung mismong tao na naka-receive ng pananampalataya. Siya mismo magsasabi. Yun po yung yung proper way. So, tayo po isama po sa ating Sunday School. At ating pong topic today is eschatology. Doctrines of last days. Sabihin, study of last days. Question, kailan po ba nagsimula ang last days? Kayo po, pag tinanong, kailan nag-start ang last days? Any idea? Sinabing last days. Bago po lahat, tayo muna po nalangin, let's pray. Maraming salamat naman sa pagkakataon ito ng muli ang magkakaroon ng mga. Tawarin po kami, Panginoon, sa aming pagkukulang. Hindi namin naman ang salita, Panginoon, ay intawagin sa amin. At magbigay po sa amin, Panginoon, ng spirit of humbleness, spirit of submission, at gusto mo Panginoon ang labang sa mga ito, ang puso. Hindi namin, Panginoon, ang pag-iingat sa aming pasto. Hindi po, Panginoon, sa mga taong na ito, sa mga bisita, ito po, Panginoon, bigay sa amin ng quickening, O God. At mga born again, O God, Panginoon, sa mga preaching, O God, ng gospel. Maraming salamat, Panginoon, sa kawitan. Ito sa kabila ng aming sa So, let's move. Eschatology. Pag sinabi po natin last days, what comes into your mind? Mga huling araw, ano po? So, kailan po ba nag-start ng mga huling araw? Nag-start po ang mga huling araw nung ang Panginoong Isus ay makyat na sa langit. Doon nag-start ang mga huling araw. So before we go to our topic, let's have our reading, responsive reading the book of Ecclesiastes, chapter 9. Song of Solomon, Proverbs, chapter 9. Basahin po natin ang lahat ng verse. We have 17 verses. Okay, so basahin po number 1, basahin po number 2, and so forth. For all this I considered in my heart, even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No man knoweth either love or hatred, but all that is before them. Pansinin niyo po yung verse 2. All things come alike to all. Sabihin, lahat common, nangyayari kahit isang righteous o isang wicked, pare-parehas lang. Verse 3. This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all, yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness in their heart while they live. And after that they go to the dead. Join all the living in Christ's hope. I believe those who enter and life. So, sabi nga, there's not event, so there's not you under the sun. Verse 5, for the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love and their hatred and their envy is not perished. Now they will not any more portion for labor and peace. Yan po. So, sabi sa verse 5, but the dead know not anything. Pagpatay ka na, wala ka na alam.
Verse 7, Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart, for God now accepted thy works. Verse 9, Live joyfully with a wife, whom thou lovest all the days of thy life, of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity, for is thy portion is this life, in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. Yeah. Sabi po dyan, kung nabubuhay po tayo, gawin na po natin lahat na magagawa. Pag namatay ka na, wala na. So verse 11, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, sabi nga, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance examineth them all. This wisdom have I seen also under the sun, it seemed great unto me. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no man remembered the same poor man. Words of wise men are heard in quite more than the cry of him that dwelleth among fools. Amen. Napakaganda po. Siguro wala, kung gusto nyo maghanap ng mga proverbs, ano po, dito na po tayo sa pinakamatalinong hari sa lahat. Ano po. Wala nang ibang tatalino kay King Solomon. Ano po yung mga sinabi niya. Whatever gusto po natin gawin, ano po, gawin na po natin. Pag namatay na po tayo, wala na po tayo chance para po. Okay, tayo po nila ako muli sa ating series of lessons about eschatology. Ito pong aming BIC, may napakaganda po ng aming mga topics about the kingdom of God. Ano po? So, kung matatandaan niyo po yung tinuturo lagi ni Pastor dito, tungkol doon sa Colossus, yung statue ng Colossus, ano po, so yung head, which is symbolized ng gold, symbolizing the Babylonian Empire, at yung kanyang mga kamay, yung torso niya, ano po, silver, symbolizing the Medo-Persian Empire, okay, Medo-Persian Empire, ano po, Medes tsaka Persia. So, yung medyo mahina po doon yung Medes. Yung malakas po doon yung Persian Empire. Ano po? After Persian Empire, meron po Alexander the Great. Ano po? Yung Greek Empire. Ano po? This built of brass. Matigas. Ano po? And sa paa, dalawa. Ano pong empire yun? Roman Empire. Ano po? Iron legal with. Okay, the same time, may malakas. The same time, mahina. Ano po? Ang kahinaan ng Roman Empire is yung kanilang immorality. Yung kanilang kahinaan. At meron doon, sabi nga gano'n, bato na not made by hands. Tumama doon sa paa ng Colossus. At tumba yung Colossus na statua. At yung statua naging halikabok at na-wash out. At yung bato na yun na naging bundok. Ano po? So, that was the kingdom of God. Ano po? Kingdom of God. Okay, yung po yun, tinutukoy. At ngayon po, sa panahon ngayon, meron na po yan. Sabi nga sa Bible, the kingdom is among you, is within you, nasa atin po. Ano po. At nung nakaraan po, Wednesday, natanggal po natin yung about sa introduction natin, ano po, the coming of our Lord Jesus Christ. At nakita natin, meron po tayong apat, ano po, na points na tinalakay. Ito po yung number 1, is the literal appearance of Jesus Christ. Kung ang Panginoong Jesus ay umakyat sa taas sa langit,
Ganun din po yung pagbabalik. Ano sabi ng anghel sa Acts chapter 1 verse 11. The same Jesus na umakyat sa langit, ganun din bababa. Ano po? So it is a literal appearance. When you say literal appearance, ang Panginoon, di ba, nagkatawang tao. Ibig sabihin, pagbaba niya, katawang tao siya. So literal, ano po, hindi figurative. O hindi, parang ano lang siya, parang fancy. Hindi totoo. Ibig sabihin, totoo, literal talaga. Number 2, it is a future appearance. So, hindi pa naman dumating ang Panginoon Jesus, di ba? So, sabi nga, makikita siya ng lahat sa pamamagitan ng satellite. Napapublish, di ba? Nakikita sa pamamagitan ng media na darating. It is a future appearance. So, future pa po yan. Hindi pa nangyayari dyan. Number 3, it will be a sudden and an obvious appearance. It will be a sudden, ano po? Ang magnanakaw, hindi mo alam. Malalaman mo lang pag nanakawan ka na. Ang Panginoon, ganoon din po. Sabi niya, I will come as a thief in the night. So parang magnanakaw yan. It will be a sudden, biglaan, ano po. At saka obvious. Makikita ko lang lahat. Yeah. And number 4, it will be a militant Christological action. Kung ang Panginoong Isus po pumunta sa lupa dati, walang nakakaalam, di ba? Hindi nga nabalita. Tapos pinanganak pa sa sabsabal. Ngayon, hindi. Kung ang Panginoon po, dati, yung first advent na pagpunta niya rin sa lupa, isa po siyang maangong tupa. Pagbalik po ng Panginoong Jesus, isa po siyang judge. Isa po siyang manghusga. Isa po siyang sundalo. Isa po siyang general. At paparusahan lahat ng mga makasalanan. It will be a militant Christological action. So, tama po yan, God is love. Laging iisip, pero God is justice din po sa harap. So, pagdating ng Panginoong Jesus, dala-dala niya ang kanyang mga reward, at dala-dala rin niya ang kanyang mga kagalitan at wrath po sa makasalanan. Let's go to our next lesson, Kingdom of God, general facts about the kingdom. So, magbukas po tayo ng Biblia sa Acts chapter 20 verse 20. Sa Aklat ng mga Gawa, verse 20, chapter 20 verse 20. Sahin mo natin ang chapters 20 to 27. Verse 20 muna po. Basahin mo natin. Acts 20, 20 to 27. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. So, si Paul po, Apostle Paul, nagsasalita po rin. Sabi na, verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that the bonds of the afflictions abide in me. Si Paul po kasi, meron po kasi siyang threat sa Jerusalem. Sabi, huwag ka na pumunta sa Jerusalem kasi papatayin ka doon. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, kailangan pumunta. I have to preach the gospel. So bahala na, parang sabi ng gano'n. Verse 24, but none of these things move me. Sabi ni Paul, neither count I my life dear unto myself. So parang wala na siyang pakialam sa buhay niya, basta mag-preach niya ang gospel. So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of grace of God. To testify the gospel of the grace of God. Verse 5, and now, behold, I know that we all, among whom I have got preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Ito po yung sinasabing preach the whole counsel of God. So sabi niya dito, preaching the kingdom of God. Meron pong verse, Acts 19 verse 8. Sa kabila lang po yan, 19 verse 8.
Sabi dito, and he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. Isa pa po, Acts 28. Acts 28. Verse 23. And when they had appointed him a day, there came many to him unto his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets from morning till evening. Verse 24, and some believed the things which were spoken, and some believed not. And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, who spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers, saying, Go unto these people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and not perceive. Verse 27 hanggang 31. For the heart of these people is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, that they will hear it. And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves. And Paul dwelt 2 whole years in his own hard house, and received all that came in unto him. Verse 31, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. Pagtataka po kayo, pag kayo po ay katulad ni Brother Eddie, sabi niya, gusto niyang gamitin yung kanyang skill sa IT, sa internet, sa pag-preach ng gospel. Pero nadalawa lamang yung kanyang huwag na po kayo magtaka. Kasi po, ang pakikinig po ng salita ng Panginoon, ano po yan? Ayaw po ng tao talaga yan. Sa totoo lang, ayaw ng tao ng Word of God. Right? Ayaw na yan. Ayaw niya nasasalita, ayaw niya na sinasabi yan. Sa totoo lang, anday. Ano po, except a man be born again, sabi nga, he cannot perceive or he cannot understand the Word of God. Ano po, ang nagmamahal lamang ng salita ng Panginoon, yung mga born again. Yun lamang po yun. Wala nang iba. So, katulad po ng mga tao ng Old Testament times, yung kay Moses, di ba? Murmuring sila ng murmuring. Kasi, ang problema, nasa puso. Hindi sila born again. So, ang tao, ang Kristiyano, pag na-born again, although may murmuring siya, pero you submit to the will of God. Hindi lamang po yun, ano po. So, gawin lamang po natin yung ministry natin. Hindi na kailangan mag-preach, mag-Facebook, mag-preach ng gospel, mag-preach, gawin lamang po natin yan. At least, ginagawa po natin yung ating ministry, trabaho. Okay, let's go to the general facts about the kingdom. Ano po? So, first lesson is the eschatology, ano po, yung study of the last things. At yun nga pong pangalawang lesson ng tinukoy po, yung sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. At ngayon po, number 1 is the common message of the New Testament preacher. Ano po? Common message of the New Testament preachers. Sino pong unang-una nag-preach tungkol sa kingdom of God? The New Testament, although may official ang Old Testament, pero he was a Old Testament prophet with the New Testament office. Sino po yun? John the Baptist. Ano sabi ni John the Baptist? Sa Matthew chapter 3 verse 2, repent, for the kingdom of God is at hand. Ano ba po? Ang Panginoong Jesus, yan din po ang kanyang preaching, di ba? Sa kanyang mga parables, tinutukoy niya, kingdom of God. Pare-pareho lamang po yung kingdom of God, kingdom of heaven, kingdom of Jesus Christ,
Isa lamang po ang pinubukoy na. Ano po? Pero yun po yung kanilang pinipreach. Ano po, ng mga New Testament preachers. John the Baptist, ang Panginoong Isus mismo, ang mga apostol. Ano po? Alam niyo po ba, mababasa niyo ang Old Testament ko, except kay Jude. Nandun lahat ng Kingdom of God. Kingdom of, kung hindi ng Kingdom of God, Kingdom of Heaven. Except kay Apostle Jude. Nandun lahat. From Matthew hanggang Revelation, mababasa niyo yung Kingdom of God. Because it's the common, kung sinabi common, laging message, laging minimensahe. Ano po? Laging sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ating si Apostle Pablo, laging Kingdom of God, Kingdom of God. Ano pa? After his resurrection, the apostles continue this. So, mabasa niyo sa Matthew, Acts, nung mag-resurrect ang Panginoong Jesus. At bago pa ang Panginoong Jesus, di ba, magbabaptize, si John the Baptist. You know, si Paul, ano po, ang Panginoon, si Apostle Paul, he was preaching the Kingdom of God. Colossians chapter 4, verse 11. Lahat po yan, puro Kingdom of God. Ano po? Ano pa? Number 2. Meron po tayong 5. Ano po? Great segment. A great segment of New Testament doctrine. Ano? Sinabi po natin doctrine, teaching. Ano? So it is a great segment of New Testament teaching. Ano po? Sabi nga, 144 references, including every New Testament writer except Jude. Ano po? So, sa book of Jude, wala kayong mababasa ang Kingdom of God. Except Jude lamang. Matthew uses the term in more than 50 verses. So sa book of Matthew, mababasa nyo dyan, sa Matthew, lahat ng chapters dyan, merong 50 times na binanggit yung Kingdom of God. Ano po? Paul uses the term 16 times. Okay? You cannot see Jesus Christ in your Bible without meeting Him or with this doctrine. Ano po? So, sabihin, kasi nga po, siya po kasi yung bato, di ba, na tinutukoy doon. At yung bato na yun, naging bundok, Panginoong Isus yun. So, siya yung pinaka-main team ng Kingdom of God. Ano po? Jesus Christ. And number 3, it is total instances. Ibig sabihin po niya, total instances, past, present, and future tenses. Ano po? Nandiyan po yan. Number 1, it is viewed in the New Testament in the past tense. Ano po? Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 11, verse 12. So, po natin mga Bible sa Matthew chapter 11, verse 12. Okay, ano sabi dito? Verse 12. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Kaya po naging past, ano po? Kasi panahon pa ni John the Baptist, ano po? Paano na naging present? Eh, nung ginagawa po ng Biblia, sinusulat po nila yan, ipinipreach na po ang kingdom. That is the present time. At paano naman po naging future? Eh darating pa po sa future event. So nakuha niyo po, naging past po siya sa John the Baptist, dumating ang Panginoon, pinipreach ng Panginoon, naging present, at ngayon, pinipreach pa hanggang ngayon, darating ang time, yun yung magiging future, kaya naging total in its tenses. Number 4. It must be viewed. Spiritually. Meron po ngayong preacher, alam mo ba yung Kingdom of Jesus Christ? Diba? Si Kibuloy, ano po? Ano po siya? Siya na raw po yung Jesus Christ sa panahon ngayon. So,
Ito po yun sa kanya, yung kingdom of, ano parang yung church? Kingdom of Jesus Christ, di ba? Kingdom of Jesus Christ. Sa Davao, no? So, sabi niya, si Jesus Christ, ang Panginoon Jesus ko, siya yun. Ngayon, sa panahon daw ngayon, siya daw yung Panginoon Jesus. Tapalmuk sa nabo. Tapalmuk. Okay, so yun po yun. So, it must be viewed spiritually, ano po. So, must be viewed spiritually, ibig sabihin, it is among us. Ano? Every born-again believers, every saved person is part ng kingdom of God. Iba rin po kasi yung part ng church, iba rin po yung part ng kingdom. Ano ba po? It comes up with observation. Mapansin po ba natin, ang kingdom of God, meron na po ba tayo talagang literal na king? Ngayon, ano po? Unlike sa England, di ba, meron silang king. Meron silang prince. So, ano po yun? Literal po yun. Literal na kingdom po yun. Pero sa ngayon po, spiritual pa lamang. Nasa atin pa lang. And it carries with the nature of invincibility. So, John chapter 3, verse 3. Ano po sabi sa John chapter 3? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung palang unang preaching ng Panginoon Jesus eh. Except a man be born again, you cannot understand the kingdom of God. And lastly, number 4, it must be viewed. And number 5 pala. It must be viewed physically. Okay, so sa ngayon, panahon natin ngayon, wala pang rapture, spiritual pa lamang. Once ang Panginoon dumating na sa Revelation, at magkakaroon ng millennial kingdom, so yun na po yun, physical na po yun. Meron na po talaga tayong king, at tayo po yung kanyang mga subordinates. So the participants are to sit down with, di ba sabi sa Bible, we will judge, we will rule angel, we judge po yung rule. They eat bread in the kingdom of God. So, tayo po kakain. Pwede tayong kumain, pwede hindi. We shall drink the fruit of the vine in the kingdom. So, it must be viewed physically. Mangyayari po yan, physical. Physical na mangyayari na. So, kung kino-conceptualize po natin, sa panahon ngayon, nag-exist ba talaga ang kingdom of God? Yes! Exist ang kingdom of God. And actually, it is within us. Sa puso po natin yan. At para sa ating pagtatapos, ngayon, question, kabilang na ba sa kingdom? Paano ba maging kabilang ng kingdom of God? Ano po bang dapat gawin? Kung magandang question ito. Kasi tandaan niyo po, hindi lahat ng tao ipapasok sa kingdom of God. Meron nga pong sabi ng Panginoon Jesus, di ba? So meron pong isang daan para maging kabilang ng kingdom of God. Ano po ba yun? Must be born again. You must be born again. Sabi ng Panginoon, except a man be born again, you cannot enter to the kingdom of God. Di ba? John 3. Except a man be born again, born of water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Ano po yung water and spirit po doon? Gospel. Anong dinudukod po doon? Ano po yung gospel? It is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. If you don't accept the gospel, you cannot enter the kingdom of God. Ano po yan? Ano po? Except be born of water, ano po? And spirit, dalawa po yan eh. You cannot enter. Ano yung water? It's the word of God. And spirit is the Holy Spirit na nagbuborn again. Pag hindi ka nakarinig ng gospel, ka makapasok sa karya ng Panginoon. Nakarinig ka ba ng gospel, yung Holy Spirit hindi naman nag-move para i-quicken ka, born again ka, you cannot enter the kingdom of God. So, the gospel is the death,
burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto what? Unto salvation. Yung po yun. So, you believe the gospel, you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you will enter the kingdom of God. Yun po yun. Yun lamang po yun. Kasi sabi nga ng Panginoon Jesus, di ba? Sabi sa Bible, let God be true and every man a liar. And ang Panginoon na nagsalita, except a man be born again, you cannot enter. That's the truth. So, my question for today is, are you born again? Born again ako ba tayo? Child kingdom ako ba tayo? So tayo pong lang tayo tumayo. Tayo pong lang tayo malaki. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa aming pag-aaral naman ang salita. Hiling namin, Panginoon, na kayo po patuloy na maghumipo sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Saliksikin namin na aming puso kung kami po ba talaga ay ligtas na. Sabi nga po sa Pedro, make your calling and election sure. Maganda po na kami po yung sinasaliksik namin ng aming mga puso. Kami po talaga ay ligtas na. Hiling namin naman, malang Espiritu, mangusap, mag-born again sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, hindi kami makaka-enter sa kingdom of God pag hindi po kami na-born again. Hiling namin naman, ang salita, ang gospel, preach sa bawat preacher, Ama, at gamitin mo ang simbang ito, Panginoon, na patuloy pong spread ang gospel. Gamitin mo, Panginoon, ang mga anak, sila po ang patuloy na mag-spread ng gospel. Pag-church, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa aming magpapatuloy. Kung saan kailangan namin sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat at sana sa ating pag-aaral ay mayroon tayong natutukan sa umagang ito. Ako